Nakikipagtulungan na rin maging ang air assets ng Philippine Air Force at Philippine Navy para sa search and rescue operation ng mahigit 300 mga mangingisda na nawawala sa bahagi ng Pacific Ocean habang nasa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Pablo. Ayon kay Rear Admiral Luis Tuason Jr., OIC ng Philippine Coast Guard, maliban pa ito sa mga barko ng ahensya, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama ng mga ekspertong tauhan na ipinadala sa lugar. Nasa 45 mga bangka ang naitala ng PCG na nawawala sa karagatan na kinabibilangan ng mahigit sa 300 mangingisda kung saan 13 pa lamang sa mga ito ang na-rescue. Sa iba pang balita, Customs at Philippine Postal Corporation pinigting ang seguridad sa mga balikbayan boxes na papasok ng bansa para di masingitan ng sangkap sa paggawa ng weapons of mass destruction. May report si Manong Noel Perfecto. Manong Noel, magandang tanghali sa iyo. Maraming salamat, Audric. Pagtitibayan pang lalo ng Bureau of Customs at ng Philippine Postal Corporation ang paglagda sa Memorandum of Agreement kaugnay ng pagsusuri ng mga padalang packages o parcels ngayong Kapaskuhan. Mag-iipit na sa pagsusuri ang dalawang ahensya ng gobyerno sa mga padala ng Christmas gifts para hindi na makalusot pa ang mga kontrabando na ipinadadala mula sa ibang bansa gamit ang Philippine Postal Corporation. Sa ngayon, meron pang 4,000 mga parcels at packages ang hindi pa nasusuri ng Customs Bureau, kung kaya't nanawagan si Postmaster General Josie de la Cruz na sana ay may inspeksyonan na ng ang mga nakatenggang packages sa Mail Exchange Center sa Parañaque City. Nauna rito ang pagmuntik na makalusot ng mga bagahe ng isang competitor mula sa United States bilang shooting competitor sa sobra sa gun parts at commercial quantity at undocumented pa ang mga ito. Ang hakbang ay bunsod na rin ng pagsamsam ng Customs Bureau sa dalawang parcel o packages na idineklarang naglalaman ng mga tsokolate at notebooks, ngunit ng inspeksyonin ay kahon pala ng mga parte o barrel ng sniper's rifle o M14 na may tuturing na high-powered firearm na padala ng isang balakbayan mula naman sa Estados Unidos. Hindi naman nagpapabaya agad ang Philippine Postal Corporation sa pamumuno ni Postmaster General Josie de la Cruz ang kanyang mga tauhan na napigtingin ang pagbabantay ng ahensya sa mga Pasko galing sa ibang bansa, partikular ang mga tinatawag na weapons for mass destruction at droga. So yun muna ulat natin mula po sa Maynila, kasama pa rin si Larry Doon at Erwin Navarro, Noel Perfecto para sa Telebisyon ng Bayan.